John Riel Casimero pinagtripan si Naoya Inoue. Tama lang ba ang naging aksyon o isang kahiyan nga ba ang ginawa ng kampo ni Eman Bacosa na nag-aay ng reklamo sa GAB sa kampo na nakalaban na boksingero na si Rudelin Perez at sa referee na si Gerald Tumeldan? Sa video na isa sa mga members ng Team Casimero na si Kuyang Joseph Rivera, tinawag si Inoue na chicken turtle at tila binigyan ng caution si Inoue na pagong. Japanese turtle, I need my 4 division champion. Are you gonna fight me or not? Get the hell out of 122 pounds before I kick your ass, you chicken turtle. Oh yeah! Habang ang post naman ng Kwadro Alasits My Boy ay hinayaan niya si Inoue na mapa sa kamay niya ang lahat ng mga major belts pero sa kanya lang ang Ring Magazine belt at sinabing may mas malaki pang laban na paparating. Kaya naman marami ang nag-aabang kung sino ang makakalaban pero ang laban mga kwento ay ngayong December na po yan at malamang sa Japan gaganapin ang bakbakan. Samantala, sumabog sa social media na nag-aay ng opisyal na disciplinary complaint ang kampo ng sumisikat na boksingero na si Emmanuel Eman Bacosa Pacquiao sa Games and Amusement Board. Laban niyan sa boksingero na si Rudelin Perez at referee na si Gerald Tumeldan. Ito ay kasunod na naging resulta ng kanilang main event bout para sa Philippine Boxing Federation o PBF Lightweight Championship noong June 21 sa DRT Gymnasium. Sa isang sworn affidavit na may petsang June 26, formal na inahayag ng manager ni Pacquiao na si Joanna Rose Bidino ang mga aligasyon sa mga seryosong paglabag sa loob ng lona, partikular na ang pagpapakwala ng mga illegal na mga rabbit punches o mga suntok sa likod ng ulo at batok. Mariing pinaninindigan ng kampo ni Pacquiao na hindi patas sa naging takbo ng laban dahil sa mga serye ng foul na hindi umano nabigyan ng kaukulang pansin at aksyon ng referee. Una, ang sworn affidavit ng manager. Ayon kay Joanna Rose Vidino, hayagang binaliwala ang kaligtasan ng kanyang boksingero. Sa ikalawang round ng kanilang laban, nagpakwala si Rudelin ng maraming rabbit punches laban kay Eman. Ang mga ipinagbabawal na suntok na ito ay nagpapatuloy pa sa mga sumusunod na mga round ng kailang 8 round na pagtutunggali. At hindi lang yan, naglabas din ng matinding saloobin ng ina ng boksingero hinggil sa panganib na dinala ng naturang laban sa kalusugan ng kanyang anak. Una, illegal na aksyon. Pag-usapan naman natin mga kwento ang illegal na aksyon. Binigyang diin niya ng rabbit punch ay mahigpit na ipinagbabawal sa kahit anong combat sports dahil sa peligrong dulot nito sa utak at spinal cord. Sobra ang dami raw, bagamat normal na nangyayari ang aksidenteng tama kapag mainit ang laban. Hindi na umano ito katanggap-tanggap kung maabot na sa 7 o higit pang pagkakataon. At ito pa, kapabayaan ng referee. Ang 7 beses o higit pa na rabbit punches ay matatawag na malaking negligence para walang gawing aksyon. Hindi lang po sa round 2 ito nangyari, nasundan pa ito sa ibang rounds na inayaan lamang ng referee, payag ng ina ni Eman. Sa kabilang banda naman mga kwento ay dumidepensa naman ng kampo ni Rudelin Perez na siyang nagwagi sa pamamagitan ng majority decision matapos mapabagsak si Bacosa ng 3 beses sa kabuuan ng laban. Narito naman ang hamon sa pagtanggap ng resulta. Para sa kampo ni Perez, ang naging resulta ay bunga ng determinasyon at preparasyon sa luna. Banat ng kanilang kampo sa mga umalma. Kung hindi kayang tanggapin ng pagkatalo, sana hindi na lang raw nagboxing. Pangalawa, ang teknikal na depensa at pagsusuri ng mga kritiko. Maliban sa pahayag ng kampo ng nanalo, rumispondi rin ang ilang mga boxing analyst at taga-subaybay na nakasaksi sa laban upang ipaliwanag kung bakit tinatamaan sa likod ng ulo itong si Eman. Una, madalas raw na pagyuko. Ayon sa mga kritiko, hindi intensyon ni Perez na magpatama ng illegal na mga banat. Git nila, paano hindi natatamaan sa batok o sa likod ng ulo si Eman kung palagi raw itong yumuyuko sa gitna ng palitan ng suntok. Pangalawa, involuntary contact. Sa batas ng boxing, kung ang isang boksingero ay kusang yumuyuko ng mababa o ducking too low, ang mga suntok na papunta sa muka o panga ay natural na babagsak sa likod ng ulo na hindi kasalanan ng sumusuntok.
Ayon yan sa ibang mga fans. Dahil nasa lamesa na ng gabang formal na reklamo, nasa magpapatawag ng isang opisyal na pagdinig ang regulatory body upang suriin ang video footage ng laban at kunin ang opisyal na paliwanag ng referee na si Gerald Tumeldan at ang kampo ni Perez. Kaya naman, mananatiling bukas ang lona ng opinyon ng publiko kung ito ay isang kaso ng maruming pagboxing o simpleng kakulangan sa teknikal na depensa ng natalong si Eman. Mga kakwento, ang magkabilang kampo ay may katwiran sa kani-kanilang perspektibo. Tama lang ang hakbang ng Team Pacquiao na magain ng reklamo upang mapangalagaan ang pisikal na kaligtasan ng kanilang boksingero laban sa mapanganib na rabbit punches, habang may punto rin naman ang Team Perez na dapat tanggapin ang pagkatalo dahil ang pagtama sa batok ay hindi naman intensyonal na mayroon nilang dulot ng estilo at madalas sa pagyuko ni Eman sa gitna ng laban. Pero ikaw kwento, kahiyan nga ba ang ginawang reklamo o talagang nararapat ito para hindi lang si Eman mapoprotektahan pati na ang iba pang mga lalaban ng mga mandirigmang Pilipino? O di kaya dapat lang hindi na magreklamo dahil kung talo ay talagang talo.